Okay. Hello, magandang hapon po. Ang pag-usapan po natin dito sa programa ni Toto Tirador ay ang totoong kwento sa likod ng pagtanggal kay General Torre. Ito po ang ayon sa sa isang tao na malapit kay Torre. Yon, hindi ko lang banggitin ang pangalan siyempre. Hindi rin ito misis niya pero kamag-anak ko misis ni General Torre. Ibang tao na malapit din kay Torre. Siyempre, magkababayan kami sa Coronadal City. Marami kaming common friends. Yan lang po ang aking masasabi. At this time, I will tell you, at ito po, ngayon ko tama ang panahon na ilalabas ito. Hindi aminin ni General Torre ito, pero ito yung totoong dahilan. Ano po ba? May pinapagawa sa kanya na idamay, investigasyon na maidamay si Digong Duterte sa Sabungero case. Yan ang gustong pinapagawa sa kanya. At ang pinapagawa yan ni John Vic Remulla. Tapos, si John Vic Remulla at ang kapatid niya, iyan po ang pasimuno, yan yung mga Remulla block sa loob ng administrasyon ni BBM. Kaya dapat mag-iingat talaga si BBM. Sinasayawan lang siya ng mga Remulla. Gagamitin lamang siya ng mga Remulla. Ang maswerte lang ang Pilipinas ay hanggang Cavite lang yung panalo ng mga Remulla. Pag lumabas ng Cavite, hindi na mananalo mga Remulla. Yan lang ang swerte ng Pilipino. Pero malas naman ng mga Caviteño. Ngayon, ano ba ang pakay nila? Kasi po, ito po yung pinaka-original plan. Nanggaling po ito lahat, master plan po ito ni Tambaluslos. Kasama po ito lahat sa mga impeachment. Lahat po. Kasi aminin na nila, inaamin na po nila kasi na ando na tatakbo na si Romualdez sa 2028 na presidential election. Bakit siya ang tatakbo? Kasi po si Sandro bata pa. Wala pa siyang 40 years old. At gusto na sana nila gawing presidente si Sandro. Ay, mahiya naman kayo mga Pilipino. Total, alam naman ninyo, hindi pa nga naibalik ang mga ninakaw ng lolo ni Sandro at gusto nyo nang paupuin naman si Sandro. Diba? Ibalik mo na nila saka tayo magbuto-butuhan. Kaya kagaya ganyan, mas tama yung galaw ni Amy. Alam si Amy, without saying, parang inaamin niya. Inamin naman niya na marami silang utang sa Pilipinas at saka mga Pilipino. Kaya ganun ang ginagawa niya, kumukontra sa kay kapatid niya. Para lamang kasi sa kanyang kaisipan, nandito sila ngayon, pinagbigyan lamang sila ng second chance ng Pilipino. At dapat gawin nila ng pagkakataon ng second chance na linisin nila ang pangalan nila. Pero si BBM, iba yung takbo ng utak. Nagpapagalaw, nagpapadikta kay Tambaluslos. Kasi ang gusto naman ni BBM, ang kasunod na presidente ay hindi siya makakasuhan. Kung si Sara ang gusto ng presidente, dahil ginawa ninyo lahat ng pagpasakit kay Sara, ay sigurado tao lamang si Sara. Although, tingnan natin kung paano. Pero kung hindi siya mananalo si Sara, kailangan mananalo si Tambaluslos o si Romualdez para walang problema si BBM. 67 o 68 years old na siya. Pagka upo ni 71 siya pag-upo ni Tambaluslos, kahit pa ikukulong siya, matanda na siya. Abutin niya rin yung 80 years old, kagaya kay Duterte, kinulong 80 years old. Ganun na mangyari. Hindi bali na makulong. Total, matanda ka na. Parang ganun ang kwento niyan. So ito po, nag-ugat po ang lahat ng ito nangyayari sa ating ngayon sa plano at disenyo ni Martin Romualdez. Ang pangalan ng buo ni Martin Romualdez ay Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Tambaluslos. So magandang hapon sa inyong lahat. Tapos si Bernard Magtibay, si Astra, si Rose Duyag Bacudo. Amy, ka na pala ngayon, hindi po black na kita. Anong Amy? Sinasabi ko kasi, ang babaw ng utak mo, Rose Duyag Bacudo. Sige, black mo po. Wala po akong problema sa akin po. Nasa iyo yan po. Para ang problema sa iyo ay tao-tao ka. Sinasabi lang natin na si Amy, ganun ginagawa niya. Amy, nakagad ako. Tanungin mo yan, si Pastor Rodi Rabi kung Amy, nakagad ako.
Gustavo ang taga-Sundo. Hello po, Attorney Toto. Tapos si Hermes Pulyoso, okay. So ngayon, iyan po ang dahilan. Si Tambaluslos lang ang pinagmulan yan. Kinikwento ko lang na si Aimee, ang iyang kanyang galaw ay para, kita mo, nakikiayon sa kay Sara. Oh, hindi naman ibig sabihin kakampi ko si Aimee, binibira ko yan si Aimee. Baka hindi ka lang na rin nakikinig, Rose Doyag, Bakudo. Oo, kaya talaga binlock niya ako. Okay lang po, nag-iisa lamang po kayo sa maraming tao na nakagusto sa akin. Sa Merdian District sa Batanggenyo, Alay, ang inyong flood control king ng Batangas ay nasa na. Sige, Edwin Guardiola, lumisa na, puntang Amerika. Si Saldico, nagpamunta ng Amerika. Kasama si Romualdez, nagpa-Amerika. Yun. Takot sila kay Marcoleta. So, anyway, pag-usapan natin. Ito po, i-presenta muna natin yung turf war sa gitna ni Remulla Janvic at saka ni kanyang tauhan. Bali, parang tauhan niya rin si PNP Chief Nicolas Torre. At ginawa nila ito kasi may pinagawa kay General Torre na gumawa ng investigasyon na idadawit ang mga Duterte sa Sabongero case. Idadamay nila kuno ang katwiran nila. Total, AJK, lumalabas kasi, ito naman naniniwala ako na totoo ito, ang mga pulis na ginamit sa pagpatay sa mga Sabongero ay kinuha ni Atong at kausap ni Patidungan mula doon sa mga pulis na involved din sa war on drugs. Naniniwala ako dyan. Pero hindi naman ibig sabihin na may kinalaman si Duterte pag-utos niya, may kakayahan naman si Atong ang magbayad. Milyon-milyon nga. Si Dondon Patidungan na nga nagsabi. So, ibig sabihin, wala akong nakitang kamay na may kamay na gumagalaw galing kay Duterte para pumatay. Posible naman yun. Tapos, isa pang dahilan kung bakit hindi mangyari yan. Kasi ang nag-imbestiga sa Senado sa Sabongero case noong 2022 ay walang iba kundi si Bato, na bata naman ni Duterte. Yan, nagsasabi lamang po ako ng totoo. Okay? Ito na. Ito ang TARP war ngayon. Dahil ayaw ni Torre gumawa ng diskarte, itong si Janvic Remulla. Nag-usap-usap sila, kasabot niya sa sindikato si Attorney Rafael Vincent Calinisan, isang anak niya na General Bobby Calinisan. Ano ba katraidoran naman naisip mo, attorney? Pag may makita lang ko ebidensya dyan, didisbar kita. Pagkatapos, si kasabwat yan, of course, si Boying Remulla. Siyempre, kapatid niya nandyan eh. Kasabwat din dyan ay si ES, Executive Secretary Bersamin. Yan po ang katotohanan sa buhay. Kasi yan na walang ibang agenda na masaya sila. Yung agenda na matatanggal si Sara para hindi makatakbo sa 2028. Ito, napilitan sila buksan ng investigasyon sa flood control. Ang problema kasi nila, umulan kasi hindi nila mapigil yung 4 na bagyo na sunod-sunod. Si Bising, si Crising, si Dante, at saka si Emong. Dahil sa bagyo na sunod-sunod, nabuka ang lahat at nauka ang lahat ng mga semento na flood control project at nakita ng bayan kung gaano katindi, gaano karumal-dumal ang ginawa ng mga project ni BBM. Yan, kay BBM project yan. Kaya dahil style naman ni BBM, ang tawag namin diyan PR stunt. Yung spin, PR spin para matanggal ang tingin ng tao kay BBM para hindi siyang sisihin. Siya na mismo sa kanyang sinamantala niya yung kanyang SONA, State of Nothingness Address. Sinabi niya, mahiya naman kayo. Kasama ka doon eh. Pagkatapos, may isa pang PR stunt si BBM para matanggal ang kanyang liability, hindi siya sisihin ng Pilipino sa baha. Sinabi niya, handa ako magpa-lifestyle check kung kinakailangan. Ang tanong, bakit may condition pa kung kinakailangan? Dapat wala ng kondisyon. At kung handa ka,
magpa-drug test, magpa-lifestyle check, isama mo na dyan yung drug test. Bakit ayaw mo sa hair follicle test? Anong silbi ng test kung hindi ka naman hair follicle? Pinaka-importante para maniwala ang tao sa iyo ay hair follicle test. Wala nang maraming legal question. Sa legal question, panalo ka dyan. Nobody can compel you to submit yourself to hair follicle. But you cannot compel the people to like you because you are not submitting yourself to hair follicle test. Kung ako lang may hair, mag-hair follicle test na ako. Kaya lang wala akong hair. Galit na naman si Squeezy sa akin ito. So, iyan po ang lahat na kwento. Na intervening factor, God's divine intervention lang itong baha na ito na nauka ang lahat ng mga flood control projects ninyo. Kaya, isisihin, walang ibang dapat sisihin dito, Squeezy, si BBM. Bakit? Unang-una, hindi magkaroon ng budget para sa flood control kung hindi niya pinirmahan, aprobahan ang budget para sa 2025. Inaprobahan niya eh. The original sin belongs to BBM. Pagkatapos, sasabihin niya, wala siya dyan. May veto power ka. Kahit mali ang gawa ng Kongreso, hindi mo pwede itulak sa Kongreso ang kasalanan. Ikaw ang last touch ka kung sa basketball pa. The buck stops at you, BBM. Bago maging batas, kailangan may perma ka. Kung hindi mo pinirmahan, kung binura mo yung mga flood control projects, hindi ka sana sisihin ngayon. Kasi ngayon, bilang engineer, ang stand ko sa ngayon, wala kayong plano. It is better na wala ng budget na flood control para next year. Kasi sasayang na tayo hanggang 500 billion na naman. Mas maganda pa, pag ulan, hayaan na lang. Pagkatapos, isang araw, lilisan din yung tubig. Ganun lang yan eh. Kasi kung ang lahat ng ilog, sabi ng asin, ang lahat ng ilog sa dagat patungo. Buksan ang isipan at mararating mo. Ang lahat naman ng baha, sa ilog naman patungo. Kung ang ilog patungo sa dagat, lahat ng baha, pupunta rin naman sa dagat yan. Bakit pa tayo gagastos sa flood control project? Ganon din, baha din. Wawasakin lang naman. Di ba? Diyan nagsimula yan ang lahat. Kaya, ang agenda nila na kailangan madurog ang mga Duterte sa 2028 election ay kailangan isama sa Sabongero case. Yan, kaya makita nyo laging optics mga mensahe ni Boying Rimulya. Patungkol sa Sabongero, connection sa extrajudicial killings. Ganun ang ginagawa nila. May gali. Wala na kayong agenda. Ang babaw naman po ng galaw ninyo, maintindihan yan ng kahit sino. Maintindihan ni Rosalie yan. Maintindihan ni Hermes yan. Hermes Polioso, kumusta ka dyan? Sa Bicol siya ngayon. Maintindihan yan. Napakadaling intindihin ang babaw ng diskarte nyo. Ngayon, dahil umayaw si Duterte kasi, kahit nagalit ako sa kanya noon nung hinuli niya si Duterte na walang basihan, ay tapos na yan eh. Ano yan? Mapaparusahan lang, makakasuhan na lang siya sa ombudsman. Total, sinampa naman ni Amy ang kaso laban sa kanya at saka kay Rimulya. Bahala na yung ombudsman dyan. Ando na yan. Pero, ang believe naman ako kay Torre, ayaw niya dungisan ang kanyang kamay sa mga bagay na napakaklaro na walang koneksyon. Hindi bali iba yun yung pag-aresto niya para dalhin sa ICC si Ginoong Duterte. Iba naman itong kwentong ito. Wala ka talagang basihan na i-connect si Duterte sa Sabongero case. Nakakaasar. Yan talaga po ang totoong dahilan. Dagdag na dahilan na lamang yan, gusto nila kumita sa 8 billion na transaction para bumili ng high-powered na baril na 5.56 mm. 80,000 na baril ang bibilhin nila. At 8 billion pesos ang gusto nila isingit, i-insert doon sa ongoing deliberasyon na budget ng House of Representatives. At hindi po yan maibibigay, hindi tatanggapin ng Senado kung walang endorsement ng Philippine National Police Chief. So tinanggal nila, thinking na pag matanggal nila, ay ipalit nila si Nartates na kaklase ni
John Vic Remulla sa PMA as honorary classmate, nilagay niya. Tinanong si Nartatis kung kaya niya gawin ang hindi kayang gawin ni Torre. Sabi ni Nartatis, kaya. Oh, kaya yan po ang totoong kwento. Yan na po ang totoong kwento. Si Squeezy, wala namang alam yan. Puro fake news lang yung alam niya. Negative ka ng negative. Kinikwento ko na sa iyo ang buong kwento. Itong kwento ito ay binigay sa akin ng isa sa mga malapit. Pariho po kami, tandaan mo Squeezy. Pariho po kami ni Torre na gumraduate sa Coronadal National Comprehensive High School. Siya gumraduate siya ng salutatorian. Ako gumraduate ako ng second honorable mention sa aking batch. Sa kanyang batch, siya ang salutatorian. Ang kanyang valedictorian ay si Attorney CPA Fidel Valdez. Oh, yeah. Fidel Clemente Valdez. Oh. Kinakapatid ko kasi siya po ay inaanak ng aking nanay. So ganun po kami kalapit ng pamilya Torre. At saka si Torre, ang asawa niya ay kamag-anak ko. Ganun lang yan, Squeezy. Kaya kung retired ka man chief petty officer sa US, wala kang alam sa Pilipinas. 'Di ba? Navy ka sa Navy ka man o Coast Guard sa US, wala kang alam dito sa nangyayari sa Pilipinas. Kaya makinig ka muna ng facts, Squeezy. Huwag ka mag-insert ng kwento na hindi mo naman alam kung totoo o hindi. So ito po yung totoo kinikwento ko sa inyo. Okay? So with that, ano na ngayon ang nangyari? Gusto nila ngayon, isa ba? Ngayon, saan sila ngayon nagkaroon sila ng dahilan? Ang dahilan na kinakakuha nila ay yung tauhan ni Torre na si General Romeo Macapas ay pumalpak. Anong kapalpakan ang ginawa ni General Romeo Macapas? Dinipensahan lamang ni Torre si General Romeo Macapas. Ang kapalpakan na ginawa ni Romeo Macapas ay ganito. Nag-volunteer siya kay Boying Remulla na siyang susundo sa dalawang kapatid ni Dondon Patidungan na siyang whistleblower sa Sabongero case. Saan susunduin? Doon sa Cambodia. At bakit nandun sila sa Cambodia? Ito po ang dahilan kung bakit nasa Cambodia sila. Pinadala sila ni Atong Ang doon sa kaibigan ni Atong Ang na Taiwanese. Hindi Chinese, Taiwanese. Iba yung Chinese, iba yung Taiwanese. Nag-aaway ang Taiwan sa China, tandaan mo yan. Kaya iklaro ko, Taiwanese na kaibigan niya. Na nandun naka-base sa Cambodia. At yung kaibigan na yun, ay nag-aalaga sa dalawang magkakapatid na si Jose Patidungan na nag-assume sa pangalan na Ryan Bailon. Pagkatapos, ito naman, ang kapatid niya, isa si Elakim Patidungan, ay nandun din. So, pumunta sila sa Cambodia, inayos ni Atong ang passport nila at papunta ron. Ang pakay naman ni Atong Ang, para hindi na sila makikita at buhay pa sila at hindi na sila gagamitin laban kay Atong Ang. Kasi 10 pagpatay ng mga sabongero ang nasaksihan ni Elakim Patidungan. So ngayon, nung umuwi sila, dala-dala na kayo ni Romeo Macapas, General Macapas, itong si Elakim Patidungan at saka si Jose Patidungan. Pagdating sa NAIA, inaresto nila, kinuha ni Macapas ang SIM card, ang cellphone ng dalawang Patidungan at kinuha yung SIM card at saka yung memory card at binalik sa kanilang cellphone. Yun, bakit? Ang tanong, bakit interesado si Romeo Macapas sa memory card at saka SIM card? Kasi po, alam din niya, may iniisip siya, hindi natin pwede sabihin na alam kasi wala naman siyang personal na alam kung ano ang laman ng SIM card at saka yung na-save sa memory card. Basta kinuha niya lang, hindi ko alam kung anong purpose, pwede mo sabihin na binayaran siya ni Atong Ang, pwede sabihin na hindi. So, ganun po ang nangyari. So, dahil doon, sinampahan ni Dondon Patidungan sa ni Elakim Patidungan ng kasong administratibo
si General Macapas kaya sinuspindi sa ngayon 90 days ng National Police Commission. At sigurado ako, di magdesisyon na nila yan na dismiss from the service yan. So, in other words, sa katigasan ng ulo ni Torre na hindi siya magre-retire kasi yan namang ang tanging paraan na maibigay ang 4 na bituin sa balikat ni Nartates, ay gagawa nila ng paraan, kakasuhan nila si Torre at saka si Jane Fajardo na assistant din ni Torre. Si Attorney Jane Fajardo. Kakasuhan nila at kakasuhan nila ng grave misconduct din in light of the fact na kuno sinama sa affidavit ng ginawa ng ni Romeo Macapas at mga tauhan niya bilang CIDG officer na sinasampahan ng kaso yung kapatid ni Dondon Patidugan na si Ilakim. Kasama si Dondon Patidugan, siyempre. Ang katwiran naman ni Romeo Macapas na pinagtanggol naman siya ni Attorney Jane Fajardo na 1-star general ng PNP at ni 4-star general Nick Torre ay trabahong pulis lang yan. Ang trabahong pulis, mag-imbestiga, ilagay kung anong title ng kaso at dahil sila ay nasama sa kaso, sinama naman ni Macapas na sa affidavit na kinakasuhan ang mga Patidungan brothers kasama si Ilakim. Na dahil doon nagalit si Dondon. Kaya kinasuhan niya sa administrative aspect ito si General Romeo Macapas. So, ngayon dahil sinuspindi na ng Napolcom, ibig sabihin pinapalabas ni Attorney Rafael Vincent Calinisan na executive officer o executive director ng Napolcom na malakas ang ebidensya na nagkamali si General Macapas. At dahil, sasabihin nila, at dahil pinagtanggol ni Attorney Jane Fajardo at saka ni Nicolas Torre si Romeo Macapas, ay kakasuhan din nila kung anong kaso na ginawa ni Romeo Macapas ay kakasuhan nila na ganon din po ang ginawa ni Attorney Jane Fajardo at saka ni General Torre. Kita nyo na? Bakit kakasuhan? Kasi para ma-dismiss from the service. Kung ma-dismiss from the service, si Torre matatanggal ngayon ang bituin na 4-star at may ibibigay na finally, and the winner is General Jose Melencio Nartates na taga Santa Ilocos Sur. Yan ba yan? Ibig sabihin, hindi kagaya ni Duterte, ang na-appoint niya noon na Cebuano ay si Bato lang. Sunod si Albayaldic, in-appoint niya Kapampangan. Sino pang ibang in-appoint niya? Iba, Ilocano. Ang marami sa kabinete ni Duterte, mga Ilocano. Bisaya siya. Dapat, ang sinunod din ni BBM, huwag kang mag-appoint ng kapwa Ilocano. Kasi magagalit naman ng ibang tribo sa iyo. Dapat ang in-appoint mo, ibang tribo. Sundin mo ang modelo ni Duterte. Ang mali nga lang kay Duterte, di ba, maraming patay. Yun lang naman eh. Tsaka Parmali. Pero ang Parmali, kasama naman dyan si Elizalde na bata ni Romualdez. Ang kinita niya dyan, 4 billion. 2 billion sa PPE, protective equipment, at saka sa laptop deal sa Department of Education. So, yan po ang totoong kwento. At least, alam nyo, bahala na kayo magdesisyon kung tanggapin yung opinion, pero totoo po ito, halos totoo itong sinasabi ko kasi ang source ko po ay no less than. Isa lang po kami mga sirkulo. Kami pong mga taga-Coronadal o Marbel ay sumusuporta kay General Torre. Ganun lamang po kasimple. Okay, yun. At nakita nyo na ang totoong dahilan. Dahil ayaw ni General Torre gagawin ang pinapagawa nila na may kung anong kaso na imbento sa Sabongero case na idamay si Duterte, kung sabihin nila, binigyan ni Duterte ng go signal si Atong ang pumatay. Ganon. Ganon. O si General Ilyasar, di ba, taga Quezon Province yan? O hindi naman Bisaya yun. Sino pa bang iba? Si Sinas, Dibol Sinas. Si Gamboa, General Gamboa. O sino pang ibang mga inappoint ni Duterte?
O, si natandaan ko, si Danao, Vicente Danao, hindi man lang niya in-appoint, OIC lang. Bisaya kasi si Danao eh. Kasi ayaw ni Duterte na mapulaan siya na puro Bisaya in-appoint niya. So, ganun po ang example. Hindi siya nag-appoint. Bakit naman? Kung fair ka na Ilocano, na imbag na malim sa mga kapsat ko, kagaya kay Daddy, o Daddy na tawag ko, kay Daddy Manong Chavit. Fair na tao. Fair siya sa lahat ng asawa niya. Ang asawa niya may Ilocano, may Ilonggo, may Cebuano, may Tagalog. Lahat ng mga asawa, fair ang tingin niya. Pantay-pantay. Kahit sa pag-asawa pala, may pantay-pantay pa. Ang tingin ko, wala naman siya ata may pinakasalan. Lahat ay binibigyan niya. May mga artista pa siya na asawa. So, ibig sabihin, yung fairness can be demonstrated by means of inhibiting yourself from appointing your own relatives or your own blood. Kasi kung ako, may dugo akong Ilocano, dugo rin ako na Pangasinense, siguro ang i-appoint ko mga Kapampangan. Ang i-appoint ko mga Igorot, yan ang i-appoint ko. Mga Bicolano. Ang i-appoint ko mga Waray. Kasi yan sila ang walang dugo sa akin. Pag Cebuano, may dugo sa akin eh. Kasi I'm very proud as a Kausing family member. Kasi po, the first 2 congressmen sa Cebu ay 2 Kausing. Ang isa si Attorney Eulalio Kausing na congressman ng Cebu sa Bantayan Island. Ang isang Kausing na naging congressman, the first congressman niya na during the American time, ay si Attorney Casiano Kausing. Sa Barili naman siya sa Cebu. Biro mo, 7 distrito ng congressman ng Cebu, 2 dyan, Kausing lahat. At hindi po kami swapang. Bakit? Isang term lang, hindi na tumakbong congressman si Casiano. Si Attorney Eulalio. Isang term din, nakadalawang term lang si Casiano. Wala na, sunod, nag-mayor na lang siya sa Barili. Tapos si Casiano naman, si Eulalio naman, in-appoint ng American Governor General, magiging first Filipino governor sa province, the entire province of Davao. Kasama ang ngayon na Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, at saka Davao City. Yan na po ngayon. So, kinikwento ko lang sa inyo ang totoong dahilan na ayaw ni General Torre. Yes, hinuli niya si Duterte sapagkat may basihan siya. Pero yung ibang pinapagawa niyo kay General Torre na idamay sa Sabongero case, si Duterte ay hindi niya kayang dibdibin. Kasi wala namang ebidensya eh. Yan ang katotoong kwento dyan. So, kung maniwala kayo sa hindi, nasa inyo po yan. Basta yan lamang po, ako'y very close sa kay Torre. Okay, hanggang dyan na lang muna siguro. Yung ibang galit sa akin, huwag naman kayo magalit. Kinikwento ko lang sa inyo ang aking nakuhang kwento. Okay? Tsaka, tingnan na lang natin kasi si Torre hindi niya sasabihin ito. Okay, magtatawag ako sa hindi ko pa natawag si Pastor Rodi Rabi. Okay. Si Tambaluslos talagang utak ng lahat ng ito. Tapos si Jaime Aguinaldo, wow, gusto to. Pagtapos ng ginawa niya kay Duterte, ngayon parang iligtas pa niya. Okay. So JJA, panahon pa ni Erap, marami nang pinatumba si Atong Ang. Si Chavit nga. Si Chavit, muntik pinatay, pinambos. Traidor talaga si Atong Ang. Panahon pa yan, si Atong Ang, hindi niya kailangan si Erap. In fact, may sarili siyang diskarte. Ibig sabihin po, hindi kailangan ni Atong Ang si Duterte para gumawa ng pagpatay sa mga sabungero. So, Squeezy, sabi ni Squeezy, walang nasirang ghost projects. Wala pong ghost project. Hindi ko, ang ghost project ni BBM, nakakampi mo, dami-dami. Sobrang dami. Ngayon, pinakita ko kanina sa vlog ko,
yung 51 billion na project na flood control ni Basti ni Pulong, napakaganda. Super ganda. Yun lamang po. At ang may esplanade pa. Ang esplanade niya, naka-tiles pa. Yung esplanade diyan sa Oriental Mindoro, naku, wala, nakapatong sa buhangin. Kaya naanod. Tapos hindi pa, wala pang ang esplanade ni ni Pulong, may mga plantita pa. Naku, ang ganda tingnan. Ang sa Mindoro, naku, wala. Kumbaga, sa totohanan lang ay binababoy ninyo, kumita na kayo, may kapangyarihan pa kayo. Okay, tapos Diyos itong si Torre sa dulo kapag nagpatuloy na bumaliktad sa 2028, may chance ito, wag lang siyang mapunta sa dilawan. Bernard Magtibay, bakit po tahimik ang simbahan at mga luminaries? Hindi luminaries yun. Ang tawag ko sa mga legal luminaries, kung magaling sa batas, hindi kayo magaling. Kasi magaling nga kayo, pero binibenta yung galing nyo. Kay tambaluslos. Binayaran kayo, di ba, Tonyo Carpio? Binayaran ba kayo, Adolfo Escuda? Binayaran din si dating Chief Justice Renato Puno, nakasama siya ngayon nga ang chairman ng PhilConsa, Philippine Constitution Association. Yan si Renato Puno. Tapos, ang president ng PhilConsa ay si Tambaluslos Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Na mula, ako, naging biktima din ako ng nila, ng diskarte nila. Matagal ako din sa journal. Nang pumasok sila, nako, ang kita sa pagbenta ng dyaryo ng People's Tonight, People's Journal, Taliba, yung mga women's journal, ay araw-araw kinukuha nila, binubulsa ni Philip Romualdez na kapatid ni Martin Romualdez. Si Martin naman, binili naman ang Manila Standard today. So, lahat ng dyaryo nabili na nila. Patapos ang ABS-CBN na sikreto nila na sila din ang papatakbo. Naku, patay tayo. Yan ang preparasyon ni Tambaluslos para tumakbo ng presidente sa 2028. So, Bernard Magtibay, bakit natahimik to? Astra, di ba, sa JJA, di ba, taga Mindanao yan si Torre, taga Coronadal po sa Mindanao. Tingin ko talagang kakantayan bago mag-2028. Hindi natin alam po. Mark Oliver Catedrilla, maayong hapon, Mark Oliver Catedrilla. Fight on, so on. Soon to be attorney, Toto. Attorney, nako, tapos no more, tapos soon. Squeezy, 13,000 flood projects ni Duterte. Dapat unahin, imbestigahin. Wala pong nasira, walang ghost project sa panahon ni Duterte. Pasensya ka. Kwento mo lang yan. Diyos tama ka, Katoto. Pag-ikot ng ruleta kay Marcos pa rin ang sisi, the worst president. Siya tinalo niya si Abnoy sa record. Andrea Gueco, watching from Singapore. Squeezy, ayaw ko sa mga Duterte dahil pro-China. Bakit? Ikaw sa US ka? Tama ba ginawa ng US sa Pilipinas? Sige nga, matanong kita. Bibigyan tayo ng tariff na napakalaki? Tama ba yan? Hindi nila nirespeto ang Mutual Defense Treaty? Sa totoo lang, wag mo sabihin, pero although masakit din ang ginagawa ng China kasi nambubugo ng barko natin. Pero pare-pareho lang sila masama kung ako tanungin mo, Squeezy. I'm sorry, although alam ko American citizen ka rin at the same time, but this thing I say without fear or favor, pare-pareho lang yan sila, China at US, mga imperialist. GGA, tas gusto pang maging ombudsman pa ni, delikado kapag si Boying gawin ombudsman. Ang target nila po ay gawan din ng kaso si Sara Duterte. Yan po ang objective, ultimate objective. Tapos sa Sabongero case, iswing nila mula sa ordinary case, gawin nila ombudsman case. Ganun pong gagawin nila dyan. Kaya yan ang target kung bakit gusto ni Boying maging ombudsman. Sa totoo lang, Boying, to tell you honestly, your intelligence is not enough. Kaya pwede kang kumanta ng Just Once. Ano ba yung Just Once? Sabi mo, Boying, kasi unang-una, I do not believe in your pronouncement and in all your judgment call. Walang genius sa yung mga binabanggit.
Kaya ididikit ko lang kanta siguro to. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Because here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if the all say, or head on out the door. Just once, buying, just once. Just once. Kung hindi mo makuha yan, dapat hindi ka magiging ombudsman. Pero problema ko, wala na. Good as told din, hands down, paborit ka na. Kasi mag-appoint, bata mo eh. Tapos si JJ, tinira si Squeezy, pustahan tayo. Lahat ng gamit mo, made in China. Oo nga, lahat ng gamit natin, made in China. Oh, Squeezy, negative daw. Sa US siya. Kahit sa US ka, ang iPhone mo, made in China. Ang speaker mo na Altic Lansing, made in China. Itong Shure ko na ginagamit, made in China. Oh, puro American products. Pero yung made sa China. Yan po ang katotohanan dyan, Squeezy. Rudy Rabi, wala na dapat plug. Tapos tigil na yung flood control na yan. Wala na yan. Steve, they are fighting for circumcision. Yeah. Kasi Ilonggo si Torre, tatay niya, ay taga Tigbawan, bayan ng Tigbawan, na kung saan nanggaling si Joel Torre na artista, na may-ari ngayon ng billionaire niya sa ngayon. 42 branches na siya pala ngayon. Si Joel Torre. May branch pa siya, magdadalawa ng branch sa Singapore. Nag-open na siya ng branch sa Dubai. GT's Manukan. O, yun, gano'n ha. Yan, taga-Tigbawan yan. Kababayan ni Torre yan. Tapos si Eugene Torre, pinakaunang Grandmaster ng Pilipinas, yun, taga-Tigbawan din yun. Kaya gano'n kagaling mga taga-Tigbawan. Squeezy, I'm a retired chief petty officer in the US. Okay po, sumasaludo ko siya kasi naka-retire ka. Alam mo bakit, Squeezy, sumasaludo ako sa mga retired? Kasi yan po ay palatandaan o ebidensya na wala kang kaso, wala kang ginawang masama nung nasa servisyo ka pa. So, at least, diwata na tikalon. Kahit na tikalon, diwata. Kahit na diwata, hindi. Kahit na tikalon, ang tikal kasi ay ang literal na meaning niyan ay pagsisinungaling. Pero ginagamit ng Ilonggo na tunay ang pagtikal sa pagpamangyabang. Kagaya niyan, nagyabangan ng mga tatlong Bisaya. Yung mga Bisayang Cebuano, sabi niya, doon daw sa kanila ay may siyam siya ng mga syuta at niregaluhan niya daw ng tag-1 hektarya kwadrado sa lupa niya na sementeryo. Yun, ganun magyabang. Tapos itong waray-waray naman, nagyabang. Siya na kumuno ay nagbinana niya ko ng sikwato ni MacArthur. Yung Ilonggo naman, nagyabang. Sabi niya sa amin, wala yan. Sa amin, yung pera, pinipiko, pinapala. Yung ganun lang. Ano ibig sabihin nun? Kung hindi ka magbanat ng buto, pipiko, papala, wala kang kikitain. Sabi naman ng ibang mga Ilonggo, yes, ang pera, ginapiko, ginapala. Pero ang utang, ginapalagyuhan. ang pera ay pinipiko, pinapala. Pero yung utang, tinatakbuhan, ang ibig sabihin. So, Wonder Mike, maayong hapon, Dr. Toto Kasig Tirador. May message sa iyo, Squeezy, si JGA. Squeezy, then stay away from Philippines. We don't need you. You are an American. Cesar Hugar, magandang hapon, Dr. Toto Tirador from FBI. Full-blooded Ilonggo, hindi full-blooded Ilocano ng Pulubulok, South Cotabato. Rudy Rabi, kahit anong flood control project, nababaha pa rin yan. Tama po kayo. Inday Jutay, Torre for President. Sikat na talaga si Torre. Bernard Magtibay, kung si Torre tsaka si Sara maglaban, kay Torre na lang siguro ako. Bernard Magtibay, kung sa gobyerno ni President Trump, sa USA ay America first. Sa Pilipinas naman ay BBM first. Ang pruno si Duterte first. Hindi, BBM first. Si Duterte. Kaya dahil sa development ngayon, ang mangyari, parang kantahin ko lang yung kanta ng mga Duterte. Sa Pilipinas, Duterte pa rin. Diba? Kanta nila yon. Pero ibig sabihin, si Duterte pa rin sinisisi ng lahat. Sa Visayas, Iligan, tama. Kato, okay. Edgar Nacion,
Dr. Toto, good afternoon po. Alvin Lichica Vlog. Si Baken, yung mga kapatid na Rimulya, babalik si General Torre. Halata, galawan nila, nakakadismaya. Grabe, garapalan na ngayon, nakakadismaya po. O, ang ganda naman ng performance ni Torre para kay BBM. Pinoprotektahan niya si BBM. Tapos si BBM, tinatanggal niya ang loyal sa kanya. Hindi ang tapat sa kanya. Hindi ko maintindihan. So, squishy, maraming tinukhang na manok panabong. O, maraming tinukhang na manok panabong. Hindi, yung sabongero, tinukhang ni Atong Ang. O, ni Siyas Silagan. To, kahit ano pang paninira nila sa mga Duterte, lalong lumakas, lalo na ngayon, naghitak na ang shabu. Dami ng shabu sa ngayon. Sa totoong kwento lang, ha? Maraming shabu sa ngayon. Ay, huli dito, huli doon, nagpapatunay na marami. Bakit kung magaling si BBM, dapat walang magtatapang na magkakalakal ng marakihang shabu. Crazy civil war sa North, sa South, Ilocano versus Bisaya. Wag mo naman, ikaw naman talagang gusto mo gera. Hindi nga tayo pwede lumaban sa China. Takot nga tayo, tapos pag-awayin mo pang Ilocano at Ilonggo. Hindi po. Paano naman yung yung mga Ilonggo na tatay Ilocano, nanay Ilongga? Oh. Steve, na-relieve siguro si Torre kasi hindi namang paggamit sa pagbili ng pangalawa lang na dahilan yan, Steve. Pangalawang dahilan lang yung 8 billion na high-powered firearms. So, magaling pa si Elizar doon noon. Oh, si General Elizar, taga Quezon Province yun. Mga nag-retire yun, hindi tinanggal o nag-retire sila. Alvin Lichica Vlog, tapos hindi naman Alvin Lichica Vlog, bakit ka nandito? Ha. Bakit kilala mo na pala si Alvin? Di ba contractor ka din, Alvin Lichica Vlog? Legacy Vlog, gagawa ka naman ng kwento mo sa pagong. Oy, sige, nasa iyo na lang yan, Legacy Vlog, kung maniwala ka sa aking kwento o hindi. Basta sinasabi ko lang, may basihan po ako. Wonder Mike, gusto nila i-connect yung issue sa mga Duterte. O nga, Redford, magandang hapon, Attorney Kausing. Happy Sunday po. Have a beautiful Sunday. Sunday morning, I got on the park. Ay, lalong lyrics sunod. Brilla Hainos, Squeezy, magkano TF mo kay BBM? Nako. Oh, pamaya, pag-usapan natin, pasigwi lang yung mga usaping troll. Pasita del Rosario, thanks sir, hindi ka bias. Wonder Mike, mga legal mercenaries ng mga yon. Anyari TV, maayong hapon, Attorney Toto. Vicente Jr. Barnido, good day, Engineer Toto. Doc Toto, nakakatawa nga galit si BBM sa China, pero si Trump sinabihan siya na okay lang daw sa kanya ang China. Ayun, nga na tinanggap na ng 500-600K Chinese para sa mag-aral sa US. Kita mo naman, nilalaro lang tayo ng Amerika, tapos ang Amerika, pinag-aral ang mga Chinese 600,000 sa Amerika. Anong klase? Ang dinideport, mga Pilipino, Remigio Arano, mas okay si Henares, ombudsman. Okay lang yan sila, si Henares, yung mga ibang kandidato, huwag lang si Tambalus, si Rimulya at saka si Geraldine Faith Ekong. Magbablog ako dyan, laban kay Geraldine Faith Ekong. Susulat ako sa ombudsman sa JBC para laban kay magkukontra ko kay Rimulya tsaka kay Geraldine Faith Ekong. Yung iba okay lang sa akin. Ay pati pala si nag-apply si Judge Felix Reyes, isa rin yan na tao ni Atong Ang. So Wonder Mike, mayroong vlog attorney, malapit na daw ma-nominate si Boyeng as ombudsman. Ay, ano na yan? Foregone conclusion na yan. Totoo yan. Mika, shout out po from Cavite. Oh, Cavite, maswerte kayo. May mga Rimulya kayo. Squeezy, mga gamit ko, made in Mexico. Hindi ako bumili ng made in China. O, kala mo lang yan. Baka made in China din yan. Princess Grace, basta Ilonggo, matapang, maisog. Tunay na maisog, hindi yung mga maisog. Squeezy, thanks ka Toto. Cesar Ugar, dapat nga pasalamat tayo sa China kay sila ang nagpamura ng mga cellphone. Anyari TV, paano pag anak ng kontraktor, Attorney Toto? Ayun, pag anak ng kontraktor, hindi maraming pera, sila ang tawag ng mga Nipo girls. Sila pwede mo sabihin mga the princesses
and the prince of uh, the princesses and the princess of Disneyland. Tawag sa kanila ngayon. Paano nag-anak ng kontraktor, attorney Toro, tapos taxpayer, ang utang ginabuldos. Squeezy, sabi ng kaibigan ko sa college, basta Ilonggo, mayabang. Hindi mayabang, napagkamalan lang yan. Ano yan? Ang yabang namin po ay pangbiro lang yan. Ikaw naman, no? Hindi po kami mayabang. Kami po, sa kabila ng lahat, ay kami po ay magalang. At saka, yumuyuko po kami. Huwag nyo lang kuwan ang pride. Ibang usapin naman pag pride. So, bakit nawala ang audio? Baka ikaw lang ata siguro ang boses mo, ang kuwan mo, speaker mo. Kasi ito naman, kumpleto naman ang aking audio. Buksan natin. Baka nawala nga. Okay. Let us see. Meron akong audio. Families Lolita, walang pigil sa iyo kay Tore. Pasita del Rosario, nakasakit na noon, sana pangkabutihan na ng bansa gawin. Astra, BBM worst president. Squeezy, magaling si PBBM dahil mura ng shabu. Michelle Ann Castro, Atong Ang ba? Dahilan si Atong Ang po. Sariling galaw niya yan. Astra and Sara Duterte is the next president. Steve, damage had been done ni Tore kaya magbabayad yang if makalabas si PRRD. Squeezy, Shabu, huwag kayong magalit kay Tore, mga DDS. Sinusunod lamang nila si BBM. Astra causing no to Rimolya. Astra, matapos nila gamitin si Tore, binaboy nila ang pagkatao ni Tore. Arlene Paras, bulok na po talaga ang gobyerno natin. Sayang si Tore. Always listening to you, sir. Thank you, Arlene Paras. Jelly Robles, Gregorio Babaran, hindi fit si Sara para maging presidente. Masasakop ang Pilipinas nang hindi natin mamamalin. Tingnan mo, sheriff nga, sinuntok. No? Paano pa sakupin yung nanununtok ng sheriff? Princess Grace, ang parents ni General Tore are from Dumangas, Antigbawan. Okay. Nonoy Taying, malambing, hindi mayabang. Tama, yan ang mga Ilonggo, malambing, may tamis sa dulo ng dila. Astra, Dakaluoy, si General Tore. Michelle Ann Castro, General Tore is one of a few good men. Tapos, Astra Causing, binastos ni BBM si General Tore. Rimulya, kaya nga ang paborito lang lahat ng karamihan, maraming Ilonggo ng paborito nila, provincial jail. Kasi maraming Ilonggo na kukulong. Kasi maraming mga mamamatay tao kasi. Kaya ang kanta ng masubo matuod, ang dili ngayan. Iloilo Provincial Jail, ang akon ginpuyan. Yan. Okay. So, magandang hapon po sa lahat. At saka paki-like, yan lang ang gusto ko para magpatuloy tayo. Paki-share sa mga taong hindi pa na mga kamag-anak niyo, kaibigan niyo, para dadami pang komunidad ng mga makatotohanan, makakatarugan, at para din sa makabatas. Pag yan, at kung hindi pa nakakasubra sa inyo, ay pwede naman, kung hindi nakakaya, mag-join kayo sa channel ko po. At dyan maglalabas ako ng mga exclusive na mga pag-usapan natin. Si Romel Tuason from Mabalacat. Oy, mayap agad panapon, mga kabalin ko sa Pampanga. Astra Housing, Sara is the best. Protect Inday Sara. O yan na po. Magandang hapon po sa lahat.